Good afternoon. Doing local and oral history. Doing local and oral history is a valuable approach to historical research that allows for a deeper understanding of the past by focusing on specific communities and the voices of individuals within them. By combining these methods, historians can create more inclusive and accurate narratives that reflect the rich tapestry of human experience. This approach is particularly important in contexts where traditional historical records are incomplete or biased, as it provides a means to access perspectives and experiences of those who may have been marginalized or overlooked. So, um, ang paggawa ng lokal at oral history ay it's more like on you're opening a box with a lot of stories. Sa halip na tumingin lang sa mga malalaking pangyayari, ay sinisilip natin ang mga karanasan ng mga tao sa isang particular na lugar. Nakikinig din tayo sa kanilang mga kwento, sa kanilang alaala, at sa kanilang mga pananaw. Dahil doon, mas maintindihan natin ng malalim ang kasaysayan dahil nakikita natin ang iba't ibang panig ng kwento at hindi lang ang mga nakasulat sa libro. Mas tumpak din ang ating pag-aaral dahil maririnig natin ang mga tinig ng mga taong kadalasang hindi nabibigyan ng pansin. It's more like we are naglalakbay tayo sa nakaraan, hindi lang sa pamamagitan ng libro, kundi sa pamamagitan ng kwento ng mga tao mismo. Doing local history. School history curricula typically focus on broad overviews of Philippine history, world history, and Asian history. These courses often cover large geographical areas and long time periods, emphasizing major events and prominent figures. However, the subdiscipline of local history, which examines the history of specific communities or smaller geographical units, receives significantly less attention. This means students often lack knowledge about the detailed histories of their own localities and the unique experiences of the people who live there. It means masyadong nagfo-focus ang mga aklat at aralin natin sa kasaysayan sa mga malalaking pangyayari gaya ng mga digmaan o revolusyon. Hindi naman nabibigyan ng pansin ang mga kwentong lokal, ang mga tao sa komunidad at nanganirahan sa ating sariling bayan. For example, we learn uh, we learned sa mga we learned about our bayanis and bayani ng revolusyon, pero hindi naman natin alam kung ano ang nangyayari sa mga tao sa ating barangay noong panahon na iyon. Hindi natin alam ang kanilang karanasan, kultura o mga tradisyon. Ang kakulangan naman sa local history ay nakakaapekto sa ating pag-unawa sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi kasi natin lubos na nauunawaan ang mga ugat ng ating kultura at mga tradisyon ng ating mga ninuno at ang mga pangyayaring humuhubog sa ating mga komunidad. Mahalaga din ang local history dahil nagbibigay ito ng mas malawak na pananaw sa ating nakaraan at sa ating pinagmulan. In addition, local history offers a valuable counterpoint to the broad strokes of national histories. By focusing on specific places, it reveals unique local characteristics and provides alternative perspective on national events. This history below emphasizes the experience of ordinary people, enriching and expanding upon dominant national narratives. So it means kapag tumitingin tayo sa kasaysayan ng ating bansa, madalas natin nakikita ang mga pangyayari mula sa pananaw ng mga pinuno o mga taong nasa kapangyarihan.
Ngunit hindi naman natin alam ang karanasan ng mga ordinaryong tao. Paano sila naapektuhan sa mga pangyayari? Diba? Ang local history ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong makita ang kasaysayan mula sa pananaw ng mga ordinaryong tao. Nakikita natin ang kwento ng mga magsasaka, at mga mangingisda, mga manggagawa, at ang mga iba pang nagtatrabaho at nabubuhay sa kanilang mga komunidad. Nakikita din natin ang mga pangyayari sa kasaysayan sa pamamagitan ng kanilang mga mata. This is the picture that indicates here from history from below. Sila yung mga ordinaryong tao na sinasabi doon sa previous slides. Doing oral history. History is a field of study and a method of gathering, preserving, and interpreting the voices and the memories of people, communities, and participants in past events. Oral history is both the oldest type of historical inquiry, predating the written word, and one of the most modern, initiated with tape records in the 1940s and now using 21st century's digital technologies. Oral history. Ito ay isang larangan ng pag-aaral at isang paraan na pangangalaga at pagpapakahulugan sa mga tinig at alaala ng mga tao, komunidad at kalahok sa nakaraang mga pangyayari. So it means, ang pag-aaral ng kasaysayan ay hindi lamang nakasalalay sa mga nakasulat sa dokumento or artifact or libro. Maaari rin tayong matuto mula sa kwento ng mga taong nakakaranas ng pangyayari sa nakaraan. At halimbawa nito, kung gusto nating malaman ang tungkol sa panahon ng digmaan, hindi lang tayo tumingin dapat sa mga libro. Mahalaga ring makinig sa mga kwento ng mga taong nakakaranas ng digmaan or nakasaksi ng digmaan na maaaring magbigay sa atin ng kwento. At makakarinig tayo ng mga kwentong kagitingan, kwentong nagsasakripisyo, ng pag-asa at ng pagkawala. Dahil din sa pag-unlad ng teknolohiya, mas madali na ngayong maitala at mapanatili ang mga kwento ng mga taong ito. Kaya ang oral history ay patuloy na nagiging mahalagang bahagi ng pag-aaral ng kasaysayan. Oral history is important in the midst of scarcity and written sources, historical documents, and other material evidences. This method uses oral accounts of historical subjects, witnesses, members of the communities, and the like. Oral history primarily relies on memory. The subject or the informant will recount his experiences to the researchers as he remembers it. So it means, kapag kulang ang mga nakasulat na dokumento tungkol sa isang panahon o pangyayari, ay maaari nating gamitin ang mga kwento ng taong nakaranas ng mga ito. I'll give another example. Kung gusto nating malaman ang tungkol sa buhay ng tao noong unang panahon ng Hapon, hindi lang tayo dapat tumingin sa libro din. Mahalaga rin makipag-usap sa mga taong nakaranas sa panahon na iyon. Diba? At maaari nating itanong sa kanilang kung ano ang mga karanasan nila, kung ano ang mga nararamdaman nila noon, para makakuha tayo ng sapat na impormasyon. Hindi lang tayo kukuha sa libro o sa mga artifacts or kahit ano ang mga nasa librarya. So, yun ang oral history. It's about
documents or tape records. Importance of doing local and oral history. Local and oral history are important endeavors in the development and enrichment in the discipline of history. These efforts fill the gaps in discipline by highlighting alternative areas of the study and methodology toward a more holistic, inclusive, and progressive study of our past. So, ang ating kasaysayan ay hindi lang tungkol sa mga malalaking pangyayari o kilalang tao, gaya ng mga bayani. Maraming ibang kwento na dapat nating marinig, tulad ng kwento ng ordinaryong tao, ng mga komunidad, at ang mga nakaranas na hindi na itala sa libro. Ang local history ay nagbibigay daan sa atin upang makita ang kasaysayan mula sa iba't ibang pananaw. Nakikita natin ang mga kwento ng mga tao sa iba't ibang panig ng lipunan. Hindi lang sa kwento ng mga pinuno o mga taong nasa kapangyarihan. Maaari din tayong mag-aral tungkol sa kasaysayan ng ating sariling barangay. Sino ang mga naunang nanirahan doon? Ano ang mga pangunahing hanap buhay ng mga tao noon? Ano ang mga tradisyong paniniwala na umiiral noon sa lugar? Ang mga pag-aaral ng local history ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng ating sariling komunidad. Ang oral history naman ay nakikinig sa mga kwento ng mga matatanda sa ating komunidad. Maaaring ito ay kwento tungkol sa kanilang buhay, tungkol sa mga ninuno, o tungkol sa pangyayaring nasaksihan nila. Ang mga kwentong ito ay mahalaga din dahil nagbibigay sila ng iba't ibang pananaw sa kasaysayan, isang pananaw na hindi natin matatagpuan sa libro. Sa madaling salita, ang local at oral history ay tumutulong sa atin upang mas maunawaan ang ating nakaraan. Nakikita natin ang iba't ibang panig ng kasaysayan at mas mauunawaan natin ang karanasan ng mga tao sa iba't ibang panig ng lipunan.